Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is September 30, 2025 and our topic is all about bakit nilikha ng Diyos ang sex. So our concept is all about sex and purpose. So, yung sex ay hindi lang para sa physical na kasiyahan kundi isang mahalagang kaloob ng Diyos. So, ayon sa Biblia, ang sex ay para sa pag-iisa, which is sinabi yan sa Genesis chapter 2 verse 24. Pag-anak naman is sa Genesis 1 chapter 1 verse 28. At katapatan sa tipan sa Hebreo chapter 13 verse 4. At ito ay nagpapakita ng layunin ng Diyos para sa intimacy, bunga at kabanalan na sumasalamin sa kanyang kapangyarihan at pag-ibig. So, our Bible readings for the day is all about Genesis chapter 1 verse 28. Is a new version. Pagkatapos, pinagpala sila ng Diyos at sinabi, magpakarami kayo at punuin nyo ang mundo, ingatan ninyo ito at pamahalaan ang lahat ng mga nilalang dito, ang mga isda sa dagat, mga ibon sa himpapawid, at lahat ng mga hayop na gumagapang sa lupa. So, ngayon na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the purpose of sex is pleasure. So, ginawa ng Diyos ang sex upang maging kasiyahan sa loob ng kasal. Ito ay paraan upang magbigay at makatanggap ng pagmamahal na may kasamang saya. Ang ganitong uri ng kasiyahan ay malinis at kaloob ng Diyos. Second is the purpose of sex is procreation. So, ang layunin ng sex ang magdala ng buhay sa mundo. So, ito ay paraan upang magkaanak at magpatuloy ang lahi ng tao. So, ang pagbubuntis at pagkakaroon ng anak ay pagpapala mula sa Diyos. And lastly is the purpose of sex is praise. So, ang sex ay paraan upang purihin ng Diyos sa kanyang disenyo. So, kapag tama itong nagagamit, ipinapakita natin ang kaloob niya ay mabuti at dapat igalang dahil ito ay sumasalamin sa kanyang kabanalan at pagmamahal. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is praise God for sex. So, dapat natin pasalamatan ng Diyos dahil sa kanyang magandang disenyo ng sex. So, hindi ito dapat ikahiya, kundi igalang bilang banal na kaloob at dapat natin itong kilalanin bilang pagpapahayag ng kanyang kabutihan. Second is procreate and have lots of baby. Kung ayon sa kalooban ng Diyos, ang mag-asawa ay dapat magbukas ng puso sa pagkakaroon ng anak. So, ang mga bata ay pagpapala at pamana mula sa Diyos dahil ito ay katuparan ng utos ng Diyos na magpakarami at magpuno ng mundo. And lastly is please your partner and vice versa. So, ang sex ay dapat magsilbing paraan upang maglingkod sa isa't isa. So, hindi ito para sa sariling kasiyahan lamang, kundi para sa mutual na kagalakan at pagmamahalan. So, sa ganitong paraan, isa ipapakita yung tunay na diwa ng pagiging isa sa kasalan. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why is it important to understand God's purpose for sex. So, syempre mahalaga na naiintindihan natin at maintindihan natin yung layunin ng Diyos sa sex dahil ito yung nagtuturo sa atin kung paano ito gamitin ng tama at may kabanalan. So, kung wala ang gabay ng Diyos, is madaling masira at maabuso yung kahulugan nito na nagdudulot ng sakit at kasalanan. Ngunit kapag naunawaan natin na ito ay para sa kasiyahan, pag-aanak at pagpupuri sa Diyos, is nagiging mas makabuluhan o makahulugan at masaya ang sex sa loob ng kasal. So, natutunan ko sa devotion na ito na hindi dapat ikahiya ang sex, kundi dapat igalang at gamitin ayon sa disenyo ng Diyos. At sa ating buhay, gagamitin natin ito upang panatilihing malinis at tapat ang ating pagtingin dito. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa magandang disenyo ninyo ng sex bilang kaloob ng kasal. Lord, katulungan nyo kaming gamitin ito ayon sa iyong kalooban para sa kasiyahan, pagkakaroon ng anak at pagpupuri sa inyo. Lord God, naway manatili kaming tapat, malinis at nagbibigay ng karangalan sa inyo sa lahat ng aming ginagawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen.